Nanay, ang kati na puwet ko. Ano yun, anak? Makati ang puwet mo? 3 a.m. Opo, nanay. Hindi ako makatulog. Ayan na, nanay. Kumakati na naman. Kati. Tara na, anak. Magpa-check up na tayo. Nurse, tulong please. 4 a.m. Naku, mukhang emergency to. Nurse, pakitulungan yung anak ko. Sobrang Latina. Ay, thank you, nurse. Ano pong nangyari sa kanya, ma'am? Makati ang puwet niya, nurse. Makati po ang puwet? Tara, kuya, higa ka dito. Nurse, hindi na siya makatulog. Sige siya kakamot ng puwet niya. Ngayong gabi na po ba ito nangyari? Mga 3 araw na yan, nurse. Pero sa gabi laging kumakati. Mukhang pinworm infection to, ah. Inform ko lang po si Doc, ha? Sige, nurse, please. Mrs., nagsususpecha po tayo ng pinworm infection sa anak nyo. Doc, ano po yung pinworm? Ito po ay maliliit na bulate na nagdudulot ng infection sa bituka. Ang taong may pinworm infection ay kadalasang nakakaranas sa pangangati ng puwet lalo na sa gabi at pabalik-balik na sakit ng tiyan. Paano po nagkakaroon ng pinworm sa bituka? Kung ang isang tao ay makalunok ng itlog ng pinworm, ito ay maaaring mapunta sa kanyang bituka at doon manira. Paano po siya, Dok, makakalunok ng itlog ng pinworm? Kung siya po ay makahawak ng anumang bagay na kontaminado ng pinworm at ito po ay kanyang maisubo, doon po maaaring magsimula ang sakit na ito. Eh bakit naman, Dok, sa gabi kadalasan nangangati yung puwet ng anak ko? Dahil po sa gabi kadalasan lumilipat ang pinworm sa puwet para mangitlog at doon po nakakaranas na pangangati ng puwet ang bata. At kapag kinamot niya ang kanyang puwet, ang ilang itlog ay maaaring mapunta sa kanyang kuko dahilan para maikalat niya ang itlog sa anumang bagay na kanyang mahawakan. Ibig sabihin, Dok, napaka-importante na paghuhugas ng kamay para maiwasan to. Tumpak, misis. Maliban doon, dapat iwasan ang pagkagat ng kuko at pagsipsip ng daliri. Sobrang Latina. Isang malaking check, misis. Naku, anak, huwag mong kakagatin ang kuko mo. Misis, sobrang dumi ng kuko na anak nyo. Abe, gupitan ko muna. Doc, thank you.